Narito na, nabigla lahat, kakapasok lang, shocking to, malaking sampal to. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng reaction opinion nitong post ni Attorney Rowena Guanzon. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidilig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Pakibisita po yan mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Siyempre, ayan yung the General's viewpoint. Pagpatuloy natin. Tungkol ito sa pahayag ni resigned NBI Director Jaime Santiago. Naglabas siya ng hinaing. Bakit siya nag-resign? Sabi ni Attorney Guanzon, gusto kasi nila judge yung asong sunod-sunuran lang. Feeling ko yan din. Feeling ko yan din dahilan ba't sinibak si General Torre. Nung ayaw na pumayag sa gusto nila, sibak na. Ito, mayroong parang news update ng People's Television. Ito yung pahayag ni ex-director Santiago. Inamin ni dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na napilitan siyang magbitiw sa kanyang pwesto. So, kaya dito sinasabi niya na napilitan lang siya talaga. So, ibig sabihin kapag napilitan siya na magbitiw, talagang pinagbibitiw siya. Hindi siya yung kusa talagang nagbitiw. Kasi kung siya yung kusang nagbitiw, hindi na siya magsasalita na siya'y napilitan lang. Diba? So, pinagbibitiw siguro siya. Meron siyang performance siguro na hindi nagugustuhan o meron siyang hindi nasusunod. Yun ba yun? Nag-resign. Ayon kay Santiago, pero ito yung payag ni Director Santiago. Pero yung effort ko mukhang kulang. Kulang. O di nagustuhan ng nakakarami. So I was forced to resign. Sa kabila nito, nanindigan si Santiago na sa kanyang panunungkulan ay naging tapat siya sa paglilingkod. Agree. One of the best ito Napatunayan niya ng kanyang katapatan sa taong bayan. Saya nga. Ito ang pahayag pa ng direktor. Di baling maging unpopular pero right. Yung tamang ginagawa. Di baling sabihan ungrateful pero right. Correct. Maraming tsaka maganda naman yung pagkakaalis ni Santiago. 'Di ba? Hindi na siya para madamay sa kung anong nangyayaring mga issue ngayon. 'Di ba? Alam natin si NBI, dating NBI si Jaime Santiago. Alam natin isang magaling 'yan. Magaling talaga 'yan. Ako napanood ko pelikula niyan Sinasabi ko nga doon sa unang vlog ko na humanga ako sa pelikula niyan yung may hostage taking, 'di ba? Tapos bumutas lang ng maliit na butas. Doon pinasok yung sniper, siya bumanat, 'di ba? Lupit. Hindi talaga magaling na pulis to. Magaling talaga. Kaya bagay din naman talaga sa kanya na napunta siya sa pagiging NBI director. Kaso nga lang, kumbaga siguro hindi nasiyahan sa paglilingkod niya ron. Baka masyado siyang mabait para ron. Alam niyo ibig ko sabihin, masyado siyang mabait. Siguro, yan nga sinasabi, baka may mga bagay na hindi siya nasusunod. 'Di ba?
Siguro etong si Santiago talagang may paninindigan sa sarili niya to. Kapag mali, mali. Kapag tama, tama. Oh, hindi natin alam, no? Kasi napilitan lang siya eh. Hindi naman siya yung kusang umalis eh. Kaya sinasabi ko nga kanina, baka pinalis siya kasi baka pinapalis siya kung siya siyang umalis. Beses kong pinaglaban ng bureau, dagdag na payag. So, ito, mayroon siyang pinapatamaan. Kaya lang, hindi lang niya sinasabi. Ipinaglalaban niya ang bureau. So, kanino niya ipinaglalaban? Dito sa nakakataas sa kanya. Di ba? So, ito na ang masakit ngayon sa ating gobyerno. Kung sino pa yung matitino, sila na yung hindi nagtatagal sa gobyerno. Kasi nga, hindi na nila masikmura ang nangyayari. Ito na yung tatak bagong Pilipinas. Kasi ang leader, walang hindi niya kontrolado ang nangyayari. Kanya-kanya na lang galawan ng mga galamay. Wala na, hindi na bago yan yung kasabihang yan kung sino pa yung mga matitino. Talagang pansin naman natin dati pa eh. Hanggang ngayon nangyayari, lahat ng mga matitinong naglilingkod, talagang nawawala. Kaya nga kailangan, pag ikaw gusto mong pumasok sa ganyan, kailangan sa panahon ngayon, balasubas ka. Kailangan walang yaka, parang ganun ba yun? Kasi nakikita naman natin kung sino pa yung mga matitino, sila pa yung natatanggal, sila pa yung nawawala. But anyway, salamat sa iyong serbisyo, Judge, Director Santiago. Magpahinga na po kayo. You deserve your retirement. Yung ang naipundar ninyong pangalan, mabuti at hindi na tsaka hindi na dumihan. Hindi na dumisan. Yun. Kaya nga sinasabi ko kanina, okay lang na sige, pahinga na kayo, okay na yung mga nagawa nyo, no? Kasi kaysa madamay pa kayo sa kung ano-anong isyong lumalabas. 'Di ba? Basta kayo alam nyo sa sarili nyo na wala kayong ginagawang mali. 'Di ba? Kumbaga, sinabi nga ni Santiago na pinaglabang ko tong bureau, ginawa ko naman lahat. Kumbaga, alam mo na sa sarili mong ganun. At sigurado yung mga kasama mo, alam din nila yun. 'Di ba? Pero wala tayong magagawa. 'Di ba? Kumbaga, talagang iba timpla ng panahon ngayon. Oo. Kaya, kumbaga, ayos na yan. Pahinga muna at bayaan nyo na lang sila. Ayun, bayaan mo na lang sila. Halos lahat ng Pilipino sumasaludo sa inyo. Malala ko nga nung bagong appoint itong si Director Santiago, sabi ng aking kaibigan, driver, Sir, ito, isa sa mga matitino na in-appoint ni PBBM, NBI Director. And sabi ko lang, yes, I agree. Kasi, noon pa, SPO4 na siya, ang galing. Yung sharpshooter siya na tinamaan niya sa hostage taker ba yun? Diba? Kahit si General Macanas. Sinabi ni General Macanas na, di ba? Bumilib siya dun sa hostage taker. Di ba? Yung butas nga. Kahit ako bumilib dun, ang hirap nun, no? Bubutas ka lang ng pagkaliit-liit, oh. Tapos tatamaan mo yung hostage taker. Di ba? Ang hostage nun, bata. Di ba? Sa loob ng bahay kasi hindi nga naman makapasok yung mga pulis. Talagang ang ganda ng pelikula yun, talagang asintado, sa pool talaga yung hostage taker eh. Ang ganda ng pelikulang yung panoorin nyo kung sino mang di makakapanood. Pero malamang ko mga katunay, napanood nyo na yan. Siyempre pag pelikulang Pinoy mga action hindi tayo nagpapahuli dyan. Diba? Siyempre ang gumanap doon si former Senator Bong Revilla. Diba? Pero parang gusto ko uli panoorin Pero ganda nga talaga. Naging pulis pa lang niya, wala na. Talagang kilala na. Nagawan popular na siya. Pelikulang buhay niya hanggang
naging judge, then nag-retire na judge. So, ito, pinapoint na director. No, wala pang isang taon, naka-isang taon din siguro. Tsaka tutuusin, yung administrasyon talaga ni BBM talaga, ang daming mga matitino talagang nawala. Siguro kung nag-stay talaga yung mga yon at hindi talaga sila nagbago, ang ganda ng pamamalakad ng ano natin, government. Siguro wala ni, kung may issue man is hindi ganito kalaki. Hindi naman mawawala ang issue sa gobyerno talaga eh. No, pero hindi naman ganito katindi. Yung parang garapalan. Siguro kung hindi sila nawala hanggang dito kay Director Jaime Santiago, is talagang napakaayos eh. 'Di ba? Kayo mga katunay, pansin nyo. 'Di ba nagsimula ako kay Atty. Trixie, kay Vic Rodriguez, hanggang sa mga iba, kay VP Sara, kung sila maaayos, no, imagine niyo. 'Di ba? Imagine niyo, wala sana tayong problema. Siguro yung mga kung hindi nakinig si sa mga alitap-tap na nakaikot sa kanya, wala tayong problema eh. Kaso talagang yung dambuhalang alitap-tap talaga yung nakasira eh. So merong hinala ni Atty. Guanzon, gusto nilang hawakan sa leeg para kung anong gusto nila, sunod-sunuran lang. Masusunod. Hindi pwede. I-judge yan eh. Matinong judge. Kaya, at saka yung sinabi na rin niya na mayroong gustong umagaw o gustong kumuha sa pwesto niya. Mula pa nung, ano ba yun? Nung after yung May 12 election, tapos nagkaroon ng direktiba ang Pangulo ko ng mass resignation. Lahat ng mass resignation. Ayun, meron ng sumisilip. Meron ng gustong kumuha sa kanyang posisyon. Itong bagong naitalaga, hindi ko kilala. Obserbahan natin. Kaya, nag-file siya ng irrevocable resignation. Ang tagal naman ng Pangulo magdesisyon. Inabot ng ilang buwan eh. Ganyan ka-indecisive ang Pangulo. Ang tagal. Then tinanggap din. Ito na. Salamat sa matinong serbisyo. Ano nang nangyayari sa ating bansa? Okay, ito pa. May malala kong mga post ni yung malala nyo yung mga vloggers na ginigipit noon, yung 19 Flores, yung TRICOM, na sinosomon ng NBI, tinatakot. Nako, itong sina Kipi Chu, sina Joey Dibibre, iba pang mga BBS vloggers, ang laking pasalamat nila kay Director Santiago. Napaka-professional to talaga. Hindi sila natakot sa NBI dahil nandyan si Director Santiago na may sense of justice yung kanya. Hindi niya ginamit yung hindi siya nagpadala sa gustong mangyari. Yung takotin ang mga vlog. Yun talaga yung kumbaga maganda yung image ni Director Santiago sa ganun. Yan nga. Pero yun ang hindi nagustuhan sa image niya, kaya siya nawala. 'Di ba? Gaya nga na sinasabi natin, kung sino ang diretso, ang straight, siya yung nawawala. 'Di ba? Kaya dapat diyan para kang baluktot, 'di ba? Dapat ganun ba requirements? 'Di ba? Kaya sa tingin ko sa panahon ngayon para sa akin, hindi naman sa pang-judge, pero pansin ko etong mga taon na to, 3 years is wala, ganito na lang, ganito lang. Siguro kung naghahangad tayo ng pagbabago, hindi ngayong mga taon na to. Siguro pagkatapos ng 3 years, after 3 years, siguro kung magbabago na ang takbo, kung magbabago na ang timpla ng administrasyon, baka magbago na lahat. Pero sa ngayon, wala no? Kasi, katulad nito,
sinasabi nga ng iba na siguro kaya nawala siya, tinanggal siya dahil hindi siya sumusunod sa kung anong gusto. Kumbaga nga sinasabi ko na meron siyang paninindigan sa sarili niya. Alam niya kung ano yung tama, alam niya kung ano yung mali. So kung mali yan, hindi kita susundin. Kung tama yan, susundin kita. Yun ang isa sa mahalaga doon, na marunong siyang tumingin sa ganun. Kaya maraming nanghinayang na ang isang matinong judge na sana magtatagal na director ng NBI ay hindi nakapagtiis. Iba kagad. Isa pa, yung matinong Solicitor General natin, ganun din. Pinalis na rin kasi nga hindi sila talaga magsilbi sa isang administrasyon na walang hanga. Pinag-aalis na. Ano ba yan? Ano ba naman yung sino naman yung mga ipapalit nyo dyan? Kailangan yung papalit everything is under control ba yun? Parang ay nako. Haring lingkod sa taong bayan kundi iba ang inuuna. Ay pansariling interest. Kaya tignan nyo ang nangyari sa ating bansa ngayon. Pinagtatawanan tayo sa buong daigdig. Wala nang magtiwala sa atin. Napakababa na ang investors, foreign investors confident. Nawawalan na sila ng tiwala. Kaya let's pray for our nation na sana hindi tayo magkaroon ng Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.